have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. Yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Alam ko, excited kayong lahat na mag-react ako doon sa nangyaring raid ng NBI. Yun nung nangyari dito sa raid na nangyari sa amin, actually, I apologize, but I cannot react. Kasi po ito yung advice, hindi ko naman po kaso eh. Ito yung advice nung abogado ng aking asawa. If it was just me, wala akong problema. I would have reacted. No? Less that I'd be subjudice kung meron ng court case. But basically, siguro ang message ko na lang dito sa nangyari, alam niyo ho, isa ako sa mga staunch oppositionist during the time of Ramos, while I was part of the majority, and became one of the members of the minority. Na kung saan, opposition po ako. Ako ang isa sa mga naging complainant ni Pangulong Erap Estrada. But all of that is in the realm of politics. Lahat po yun politika. Wala kang makikita ginagamit ang maahensa ng gobyerno, itinututok sa isang tao, ginagamit ang mga kawani ng armadong serbisyo katulad ng NBI at police para maggabit ng tao. Kasama na dyan ang BIR, kasama na ibang ahensya ng gobyerno. Kasi politika ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas, mag-uudyok na gumamit ng armas para patalsigin ang isang presidente o ang isang gobyerno. In fact, kahit now yung people power is not illegal. Calling for BBM's resignation is not illegal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan illegal. Nagkaroon na ng dalawang desisyon ang Saliga Butas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinion sa nangyari sa inyong lipunan, at marahil nagsasalita ka lang hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam niyo yung panahon ni Erap, bagaman ang isa ako sa pagpirma ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami. May Pangulong Erap pagka meron siyang pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan aprobahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi, yan naman ay nasa larangan ng politika at bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Ngayon o, sa hanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. Dalawang kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nag-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa mga final. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigibit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na sa gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siya sariling government outlets,
meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact, may mga trolls siya. Ang dali-dali kang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro ang mahirap, pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon daw sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Particular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McInerney Road, ay bagsakan ng pera. So, ang uli na sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver ng pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano po kung sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliw dito sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po.